Sol, si Sol, oh. Sigla-sigla. So, pinakain na to ni Ate Annalyn, pero sabi ni Miguel, malamang konti lang ang nakain ni Sol kanina kasi konti na lang yung natitira doon sa kanyang SDN 42 beef na nandun sa sako. Ang sigla. Oo, kaya papakainin ko pa ulit siya ngayon. Bibigyan ko rin kayo ng konting video reaction tungkol doon sa ASO, yung K9 ng Manila Police District EOD, Explosive Ordnance Division, na naging viral ngayon dahil ang payat ng ASO. Nakita niyo ba yon? So sa Philippine Star siya lumabas, tapos may mga pictures doon ng handler niya na medyo bulky naman yung katawan ng handler noon, mama. Tapos yung aso niya, ang payat, sobrang payat. Ngayon may mga for and against na mga nagko-comment. Bigyan ko kayo ng konting video commentary. Ayan, dito sa episode na to ng Soul Series. So, ang sabi nga ni Miguel, nagbukas siya kasi ubos na nga yung SDN 42 beef. Kaya nagbukas daw siya ng SDN 21. Maliit lang pa rin binuksan niya, 5 kilograms. Sabi ko, ayoko yun. Pangit yun. Hindi naman sa pangit, no? Kasi alam nyo, kagaya ng beauty is in the eye of the beholder. Ang pangit din is nasa eye of the beholder. And para sa akin, no, kapag ganitong kababa yung protein, 21% or less than 30%, para sa akin, pangit na siya. Pero, compared sa ibang mga dog food na nasa mga 20% plus, mga nasa 20s, ang protein, sobrang ganda nitong SDN 21 na ito. So, hindi kagaya nung sinasabi nung isang nagko-comment, no? Sabi niya, pagka hindi ko daw dog food, pag hindi daw SDN, ay sinisiraan ko daw. Dahil hindi daw SDN. Pero ang totoo niyan, sinasabi ko yung SDN 21, hindi ko gusto, hindi maganda siya. Dahil meron tayong SDN 42. Pero kung walang SDN 42, okay na nga naman to, di ba? Ayan, di ba? Dito ako kukuha sa stock ng SDN Rizal. So, ayan, meron ditong SDN 42. Ganda ng packaging kasi ito yung pinakamagandang dog food natin. Sa lahat ng mga dog food sa buong mundo, number 1 ang SDN 42 pagdating sa quality ng ingredients and formula. Okay, wala. Nakita niyo ba yung top 10? Number 1 is SDN 42. Tapos yung the rest, no, galing sa US, Canada, walang Pilipinas. Ito lang, SDN 42 ang pinakamaganda yung ingredients. Ayun, pero ito, kuha tayo nitong mas malaking packaging. SDN 42 na original, 15 kilograms. Last time yung beef ang kinuha natin, pero ngayon, itong 15. Okay, so nagkutsilyo ba ako dito? Yeah. Okay, so dito nyo makikita sa tag kung kailan siya ginawa. June 24, 2025. So this is 1 month and 2 weeks. Bubuksan gamit ang gunting. Okay, so pagka binuksan nyo to gamit ang gunting, siguraduhin nyo lang na hindi siya maabot ng mga insekto. Kasi once naggapangan ng mga insekto, maaaring dito na sila mag-proliferate kagaya ng mga bukbok. Lalo na kapag meron sa paligid, no, yung iba kasing mga killers natin ay mayroong mga SDN tapos may ibang mga feeds. And yung mga feeds nila o mga bigas, mga bigasan ay maaaring may mga bukbok or maaaring hindi malinis masyado yung kanilang storage or transport. Kaya ang nangyayari, gumagapang yung mga bukbok pupunta sa SDN at magpo-proliferate din sila sa SDN. Yan, tansyahin ko na lang ibibigay ko kala Sol kasi hindi ko alam kung ganong karami ang naibigay na ni Ate Annalyn kanina, pero alam ko nga konti na nga lang natira noon. Anyway, ang una ko masasabi tungkol dun sa K9 na sobrang payat. Alam nyo, merong nag-comment doon. And I think, no, grabe. I think yung nag-comment na yun ay merong idea tungkol doon sa mga dogs ng MPD or ng Manila Police District. And ang sabi niya, hindi daw kulang ang dog food ng mga aso nila doon na sa MPD. So ibig sabihin lang,
Either marami nga silang dog food, puno daw ang stock room, marami silang dog food, pero yung dog food nila, low quality. At sabi ko, pusta pa tayo, or I bet, no, hindi naman ako nakipagsugalan or ano. Pero sinasabi ko lang, I bet na yung dog food na pinapakain nila sa mga dogs nila doon, sa itsura nung aso na nakita nga natin doon sa mga pictures sa Philippine Star, I'm almost certain na yung dog food na pinapakain nila ay basura. No, ay, hindi naman. Wag naman natin tawaging basura yung mga low quality dog food. Ang sinasabi ko lang, yung pinapakain nila malamang sa mga dogs nila doon sa Manila Police District ay substandard, hindi kagaya nitong SDN 42 natin. The best talaga ito kasi ang taas ng protein nito, halos all meats yan, concentrated yan. Malamang ang pinapakain nila doon, mababa ang protein, tapos puro fillers pa. I'm willing to bet na yung dog food nila ay puro corn, puro trigo, puro rice bran. Malamang 21% protein yon ang formula nila, mga local siguro yon. Tapos pangit yung pagkaka-formulate. Hindi kagaya nitong SDN, no? Hindi naman sa sinisiraan ko yun, guys. Pero kasi kung sinasabi nila, no, pinapakain naman daw yung aso. Maganda naman ang pagpapakain doon sa aso. Lagi namang may stock. Pues, ang ibig sabihin nun, yung pinapakain nila ay hindi maganda. Walang naiwan yun sa mga project ng mga tulay, mga kalsada, na maganda naman yung budget, no? Kompleto naman. Pero ang ginamit ng mga ingredients or mga sangkap or yung mga construction supplies ay substandard. Di ba? Pangkaraniwan sa mga government project yan. Kagaya nga ng mga nakikita nating mga revelations ngayon ng mga mayor, no, na 60% daw ng mga budget para sa mga infrastructure natin nakukuha ng mga congressman at iba-ibang mga politika at saka yung mga kaalyado nila, yung mga alipores nila. 40% na lang halos or even less pa nga minsan ang napupunta sa mismong project. Kaya substandard yung gawa ng mga government contracts. Hindi ako nagtataka kung yung mga K9 units ng gobyerno, pati ng pulis kasama na, ay tinitipid na rin. At malamang sa hindi, yung pinapakain nila doon, kung sino man ang merong information, no, comment below kung anong dog food ang pinapakain ng Manila Police District sa mga K9 nila. Sigurado ako, ang pangit. Kasi ganun nga itsura ng aso. Hindi naman magiging ganun itsura ng aso kung maganda yung dog food na pinapakain sa kanya at kung walang sakit yung aso. Okay, so kumakain si Sol, si Logan, malamang nabusog na siya sa pinakain kanina ni Ate Annalyn. Pero si Sol marami pang kinain. Ayan, sige lang Sol. Ito kasi si Sol, siya ay Cane-Corso, talaga mga Cane-Corso, malapad na mga aso yan. Etong si Sol ay medyo bata pa, hindi pa niya tinataas yung leg niya kapag umiihi. Kaya sign yon na siya ay hindi pa fully matured. So, dun sa binigay ko, may natira pang konti. So, siguro mga ano lang to, mga 50 grams na lang ang natira. Si Logan hindi niya ginalaw yung SDN niya. So, isa ko pang masasabi, no? Kasi ang Manalo K9, no? We've been in the K9 services business since 2008 pa. 2009, nakapagpadala kami ng mga dogs sa Afghanistan, sa Iraq, dito sa Pilipinas, no? We've been supplying the Philippine Army, Philippine Marines, Presidential Security Group sa Malacanang. We supplied 252 dogs sa Philippine Coast Guard, no, na ginagamit nila sa mga ports sa buong kapuluan. So hindi po kami baguhan sa K9 industry. And maraming mga maling ginagawa sa K9 industry na gusto ko sanang i-correct noon pa. Sinasabi ko na rin naman sa kanila noon pa yan.
For example, no, may mga dogs sa K9 na ginagamit ng 12 hours dire-diretso trabaho yung aso. Pagka tinatrabaho mo yung aso ng 12 hours, hindi mo pinapatulog, that's inhumane kasi ang aso kailangan natutulog yan ng 14 to 16 hours, hindi kagaya natin, di ba? Pag ang tao, dapat natutulog ng 7 to 8 hours, yan ang requirement ng ating biology. Pagka less than 7 hours, ang tulog ay meron niyang may singil yan sa mental health mo, sa physical health. So, ganun din sa mga dogs. So, sa mga dogs naman, kailangan natutulog sila 14 to 16 hours. Kaya pag pinagtrabaho mo ng 12 hours, ano pang matitira sa kanya? Eh di kukulangan na yung tulog niya, di ba? O, tapos pag papakainin mo pa ng mga dog food na puro mais, trigo, at kung ano-ano pang mga fillers, eh hindi po pang aso yun, hindi po pang carnivore yun. Patuka ng manok yun. Kaya mura nyo lang nabibili. Maaring ang budget ng K9 unit ninyo ay malaki. Pero para nga makatipid, para maraming maibulsa ang mga government officials, bibili na lang ng mumurahing mga dog food. Diba? Yung mga tiga 80 pesos per kilo, maaaring idinideclare yan na ang dog food nila ay nasa 150 to 200 or pataas pa per kilo. Pero yung iba doon, ang tinatawag nga ni Mayor Isko Moreno na tongpats. Oo, patong na lang yon. Para kanino? Para kay Eddie. Sinong Eddie? Eddie ako. Yan ang sinasabi ng mga politiko. Yan, mga nila, mga kickback nila. So, hindi naman bago yan. Noon pa yan. Nung bata pa ako, 51 years old na ako ngayon. Pero nung bata pa ako, palasak na ang korupsyon sa gobyerno at hindi siya nagbago hanggang sa panahon natin ngayon. Pero ang totoo niya, noong panahon ni Presidente Duterte, wala akong pinapanigan na political party or whatever. Pero nung panahon ni Presidente Duterte, napansin ko talaga at naramdaman namin na nabawasan ang korupsyon. Takot yung mga government officials na mangurap. Kaya nakapasok kami noon sa Philippine Coast Guard. Naramdaman ko talaga na kami po ay malayang nakakapag-transact sa government noon with the Coast Guard especially kasi kami ay hindi lumalaban kapag meron ng mga for the boys, kapag meron ng mga corruption, merong kailangang bayaran si ganito ganire para makapasok sa isang kontrata. Hindi po namin pinapasok yon. Ayun, pero nung panahon ni Duterte, nakapasok po kami. Wala po akong pinapanigan na kung sinong political party, pero that's what I experienced. Pero ngayon, nakita ko, nagbalikan po ang lakas ng corruption and marami pong nagsasabi niyan na ganun nga ang kaso sa panahon natin ulit ngayon. No? Ako po, wala po akong pinapanigan nga. Si BBM ay ka-alumni ko yan sa Lasal Green Hills. So, wala naman akong masamang tinapay kumbaga sa ibang salita. So, yun lang. Masasabi ko lang, yung aso doon sa MPD na sobrang payat, dapat nga, hindi nga gino-duty yun. Kahit ganong kagaling pa ng aso, kung gano'n naman ang itsura, ay may diferensya po yun. And hindi ako nagtataka nga kasi alam nyo, pagka less than 40% ang protein ng kinakain ng aso ninyo, pag less than 40%, merong tinatawag na muscle mass, nagkakaroon ng atrophy na or nababawasan yung muscle mass. So, yung aso na pinakita doon sa picture, napakababa ng muscle mass, ang payat niya, tapos yung mga buto lumalabas. Ibig sabihin, kasi alam nyo, yung mga buto natatakpan niya ng muscles Kahit walang fats, kahit na ang aso walang fats, hindi pa rin lilitaw yung mga buto ng ganon kung marami siyang muscles. Pero kasi ito yan, pagka ang isang aso or kahit tao nasa starve, walang kinakain, ang unang nade-deplete, bumababa, is yung glycogen sa liver and sa muscles. Yung glycogen, storage yon ng energy. Ngayon, pag na-deplete yon after something like 14 to 16 hours, kakainin naman ng katawan, kukunin naman niya yung energy from the fats. And kapag sinumulan na niya pagkuha ng yung energy from the fats, nagkakaroon ng ketosis. Pagka naubos na yung fats, kakainin naman niya yung muscles. Yung mga muscles ang last to go kasi kailangan pa rin ng katawan yung muscles para mag-survive, para makapag-hunt pa rin siya to get more food. So yan ang huling na de-deplete.
Pagka nawala na yung muscles, ibig sabihin, talagang gutom na yung katawan ng aso. Kahit pakainin mo ng pakainin yung aso, tapos ang pinapakain mo naman is low quality na nutrition, puro plant materials, puro corn, wheat, soya nga. Diba, akala mo ang daming kinakain, ang laki ng tiyan ng aso, pero wala siya nakukuha masyadong nutrients kasi hindi pang aso yung dog food na yon. Hindi sa sinisiraan ko yung mga dog food, no, pero talaga naman pangit talaga, no. As a veterinarian, as a licensed veterinarian, I'm not lying. Yun talaga yung totoo. No? Hindi kagaya ng SDN. SDN 42, puro ano yan, puro karne yan. May beef, may poultry, chicken, duck, kompleto yan sa lahat ng mga amino acids, lahat ng nutrients. May konting ground rice lang ito para magdikit-dikit into kibble, kundi magiging pulbos ito. Konting ground rice lang, pero the rest is dehydrated meats, kaya napakaganda nito. Di ba, no, Sol? Kaya kita nyo nga ito, si Sol, dumating to dito, butot balat, di ba? Oo, parang pareho siya nung aso nung sa MPD. Pareho siya nung aso dun sa Philippine Star. Pero tignan nyo naman, just after 1, 2, 3 months, nasa 4th month na ni Sol ngayon, ang ganda na ng katawan, di ba? 3rd month pala ni Sol. Di ba? Kita nyo? Ang ganda ng resulta kay Sol. Of course, no, maaaring sabihin naman natin, Sol naman kasi, hindi naman nagtatrabaho yan, kagaya ng mga K9. Oo, tama yun. Pero alam nyo, kahit yung mga K9 po namin, ng mga nagtatrabaho, ay hindi naman ganun kapayat, no? Okay yung lean, maganda yung walang, hindi matabang aso. Kasi pag mataba naman, mabilis hingalin, di ba? Mabigat yung katawan, hindi maganda yung matabang aso. I never liked fat dogs or obese dogs or heavy overweight dogs. Pero dapat lean siya. Makapal pa rin ang muscles. Kasi pag makapal ang muscles, ibig sabihin talaga malakas yung aso. O ayan, kaya itong si Sol, nahayaan ko lang na lumapad pa kasi hindi naman makikita yung ribs niya, di ba? Although, kapag kinapa ko yung last ribs, makakapa ko pa rin yan. That's the ideal, no? Kapag hindi nyo na makapa yung last ribs, the dog is too fat. Pagka makikita mo na more than 2 ribs, nakikita mo na from afar, kagaya ng aso nga ng MPD, ang tawag doon thin or emaciated. Pag sinabing emaciated, sobrang payat. Ayan, yan lang masasabi ko, no? Para doon sa mga nagsasabi na yung aso daw talaga, magaling naman yung aso, hindi daw payat. May mga aso lang daw na ganon. Hindi naman, ano yun, yung mga dogs, hindi naman kagaya yun yung mga whippet. Hindi naman yun kagaya ng mga Aksbash ba yun? Awakas. Nakagaya nung binibreed ng kaibigan ko na puro buto. Yun ang layo nun. Pag Belgian Malinois, slim, oo, lean, pero hindi ganun ang itsura na parang gitara na. Sabi nga nung isang head ng security ng Manila Hotel, sabi niya palitan niyo yung mga aso dito kasi nung time na yon parang si Piolo Pascual na daw yung mga aso doon. Puro abs na daw. Kawawa naman yung mga aso kapag pinagtrabaho, no? Tapos, masipag naman yung aso, nagtatrabaho naman, tapos hindi pinapakain ng tama. Pinapakain nga, oo. Pero pangit naman yung quality. Kasi parang nagpakain ka lang ng diba? Alam mo yun? Pagka sundalo, pagka police, pagka K9, dapat ang kinakain, dapat ang quality ng nutrition yan, the best. Kasi mga mga buhay ang nakasalalay sa trabaho ng mga yan. Hindi dapat ginugutom, hindi dapat pinapakain ng mga mumurahing dog food. Kung papakainin nyo na lang din, yung mga K9 ninyo ng mumurahing dog food, wag na kayo mag K9. Kayo na lang umamoy ng bomba, maghanap kayo ng bomba gamit ilong ninyo. Hindi yung aso pinagtatrabaho ninyo, tapos papakainin nyo ng pangit na dog food. O kung totoo man na pinapakain, no? Pero alam nyo dati, may mga nakita na rin ako mga K9 units. Dahil, ang nangyayari ito, no? Yung may-ari ng K9 agency pumapasok sa kontrata with an institution like a hotel, for example, or a port or an airport. Tapos sa laki ng binibigay niya for the boys, lagay doon sa mga opisyales nung kanyang kliyente. Of course, hindi alam ng mga boss-boss yun, hindi alam nung mismong may-ari ng ng institution yun or ng kumpanya. Wala na rin siyang pangpasweldo sa mga handlers niya, pati wala na rin siya masyadong kinikita, wala na rin siyang pampakain ng dog food doon sa mga aso niya. Kaya gutom yung mga aso, pati yung mga handlers niya dahil mas malaki pa yung lagay niya
Kaya ako, marami po akong mga kliyente sana sa K9 services na hindi ko makuha kasi hindi po kami nagbibigay ng lagay doon sa mga opisyales. At kung nagbibigay sana kami ng lagay, marami sana kaming mga kliyente pa, lalo. Okay, so yun lang po ang ilan sa mga comments ko tungkol doon sa viral na video tungkol doon sa ano no, sa aso ng Manila Police District Explosive Ordnance Division, MPD EOD. Guys, no, magalit na kayo kung magalit sa akin, pero trabaho ko to bilang veterinarian, licensed veterinarian, na punahin kapag ka merong animal cruelty, and I would say na animal cruelty yon. Okay, so give your dogs the best, lalo na kung inaasahan nyo sa kanila ang best performance. Okay, so yun po yung mga masasabi ko tungkol dun sa kaso na yon. No, kung gusto niyo talagang bigyan ng the best, no, ito hindi sa binubuhat ko yung bangko ko or dahil product ko, SDN 42 ang pinaka the best. Ginawa ko talaga yan para sa mga dogs namin sa Manalo K9 para peak ang performance nila mentally, physically, no, kahit hindi sila mataba, hindi sila botchog, pero nakukuha nila lahat ng kailangan nilang nutrition and energy kahit na konti lang ang kinakain nila. Sabi doon sa isang comment, no, na research daw niya ang isang Belgian Malinois daw kagaya ng aso ng MPD ay kailangan daw kumakain everyday ng 1 kilogram. No, pag SDN 42, kung yung aso ay mga 30 kilograms, 300 grams lang ang kailangan kainin noon araw-araw. Maximum na yung kalahating kilo, 'di ba? Kung gusto mo mag-overfeed dahil siguro trabaho ng trabaho yung aso. Pero hindi kailangan ng 1 kilogram. Kasi nga, yun nga yung maganda sa SDN. Akala nyo mahal yung SDN, pero concentrated kasi siya. Kaya 300 grams lang, parang isang ano lang yun, isang baso lang yun, na malaking baso. 300 grams para sa buong maghapon niya yun. 1 meal a day lang ang kailangan ng mga dogs, hindi kailangan pakainin mayat maya. Okay, so gusto ko malaman kung paano nila pinapakain yung mga aso nila doon sa MPD. If you have any idea, please comment below or message mo sa akin para malaman ko kung anong brand or anong klaseng pinapakain nila doon, pagpapakain, ganong kadalas, at kung anong mga supplements binibigay nila. And I'm willing to give them a big discount sa SDN 42 para gumanda yung mga aso nila doon. Okay, big discount sa lahat ng mga K9 units sa Pilipinas, no. Balita ko rin na marami, hindi lang itong sa MPD, maraming mga K9 units ang payat yung mga aso nila, pinagtatrabaho tapos hindi maganda yung pangangatawan. I'm willing to give them a good discount sa SDN 42 para the best ang nutrition ng aso ninyo. Totoo naman po yun, okay? Doc Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos. Salamat po sa pakikinig.